Hello, good morning once again. Ito na naman po si Manong Joe. Isang mabagyong umaga po sa ating lahat. Oh my God. Halos ang buong Luzon ay nakakaranas ng masamang lagay ng panahon. And I'm praying so hard na sana ay ligtas po tayong lahat. Especially ang ating mga kababayan. Especially ang ating mga katinik ka-BG dyan sa Bicol region ng Pilipinas, especially sa Camarines, Catanduanes, dami pa naman nating miners dyan. Sa palagay ko maantala na naman ang ating pagpapadala sa Visayas at Mindanao, especially siguro dyan sa Catanduanes, sa Samar, Camarines, dami pa naman nating ipapadala dyan. Okay, so balik video na naman si Manu Jo. Eto lang, nagsampling na ako para ipakita ko lang po sa inyo kung ano ang mortality and growth rate sa mga panahon ngayon, especially mabagyong panahon, especially dito sa Northern Luzon. Yun naman karamihan sa mga propagators natin, aminin ko, ay from Isabela. So halos 70% ng production na tawag dito ay galing sa Isabela. Yeah. Ang video nito ay siyempre that will give you an idea sa kung kailan kayo pwedeng magpropa at kung kailan hindi pwede. Although sa lahat ng season pwedeng magpropa, kahit tag-ulan, basta yung mother plant mo ay galing sa greenhouse, yung mga hindi naulanan. Okay, so this is it. Kaya nga dalawang tray na nakikita nyo dito, isang parang may green, parang buhay, at isa parang black, patay na. I'm going to show the ratio of growth rate versus mortality rate. When we say growth rate, yung talaga napabuhay mo na, karamihan ay may mga ugat. Let's see kung may mga ugat na ito. Mahirap magpaugat talaga nito. O yan, pakunti-kunti lang. Pero maugat naman yung mga iba. May mga varieties kasi na madaling ayan. Okay, it is okay na to. I'm 95% sure nabubuhay ito so depende lang kung paano mo siya i-repat. Tignan nyo, may mga tubig pa kasi naambunan talaga dito, naambunan. Open air, open space. Pag malakas ang ulan umaabot. Dito muna ako nagpropropa. Naman, it's a garden, sa home garden. Wala akong maluwang na space. Pero at least nakakapag-produce tayo na. And karamihan dito kasi top rare. Hindi ako masyado sa mga common, sa mga semi-rare. Kasi yun naman mga ating mga buyers, karamihan ay mga bagong varieties ang mga hinahanap. Especially may mga buyers tayo at the same time propagator, gagawin mother plant. So yan, dalawang trays po tayo ngayon. So a simple mathematics, getting the ratio, growth rate, productivity rate versus mortality rate, death rate. Para mas maintindihan ng iba, kukunin natin yung ratio ng buhay versus mga patay. So sa panahon ngayon, this is tantamount to saying na ito na yung ratio kung gaano karami ang nabubuhay, ito mga buhay versus namamatay. Pero okay lang magpropa, huwag kayong titigil. Pero it's just a reminder na may mga times at huwag kayong magtataka kung bakit maraming namamatay. Kahit gaano ka ka-expert, kahit gaano ka kagaling magpropa, may tendency na mamamatayan ka rin kasi ang daming factors. Although you have the know-how, you have the knowledge,
expert ka na dyan. Pero considering, siyempre, factors, marami rin. Sa mga napupuntahan ko rin na malalaking mga gardens sa buong Isabela, marami rin silang mortality. Mataas din yung mortality rate, especially sa panahon ngayon. Kasi hindi ka pwedeng magtanim kapag maulan. So, yun po ang implication. Pwede pong magtanim, basta you have to make it sure na yung stems, yung mga sanga ay kailangan galing sa mga mother plants na hindi naulanan. Kailangan nasa greenhouse. Yun, may marami tayong mga garden dito, mga mother plants nila. Yes, nasa loob ng greenhouse. Mga mother plants, hindi naman kailangan malaki siya or nakatubo or nakatanim sa isa lupa. Pwede na naman siyang nakapaso, nakatimba. Pwede ka na manguha ng mga stems dun for propagation purposes. So, kita natin yun. This is mga buhay na versus mga patay na. So, reminder lang mga kapatid, mga kaibigan, at least alam natin. I'll giving you just an idea. Although marami dito mga expert na pag ganitong mabagyo, maulan, it's your choice na magpropa or hindi. Kung nasasayangan ka sa effort mo, nasasayangan ka sa time, sa pagod mo, it's not advisable na magpropa. Pero if resilient ka nga, matatag, hindi ka nawawalan ng pag-asa, just go on. Kaya nga ako, just go on. At least may napapabuhay tayo kaysa you're just in one place doing nothing. Although marami naman pwedeng gawin pag ganito. Pwede kang magrepat, pwede kang magtangga-tanggal mga damadamo or some sort of like that. So yun. So I hope I made myself clear and at least nagkaroon kayo ng idea. So, until my next video, and hoping makapag-update ulit ako ng mga video. Gusto ko yung mga videos na at least nakakatulong. I'm sharing a little bit of it's not talent, it's not a skill, but advice lang. I am not an expert, hoping I can perfect the craft, but nobody can do that, considering many factors. So goodbye everyone, good day.